Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan dalawa o tatlo na nagkatipon sa iyong ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Quezon sa probinsya ng Bukidnon. Ating ihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Quezon. Mahimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa aklat ng mga awit, 76 na kabanata, ang talata po ay 5. Walang magawa, matatapang na kawat, binawi ng Diyos. Ang taglay na samsam. Nahihimbing sila at nakahandusay. Ang mga lakas nila lahat ay pumanaw. Walang magawa, matatapang na kawat, binawi ng Diyos. Ang taglay na samsam. Walang magawa, matatapang na kawal, binawi ng Diyos ang taglay na samsam. Nahihimbing sila at nakahandusay, mga lakas nila, lahat ay pumanaw. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat naming pagkakasala. At aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Quezon sa probinsya ng Bukidnon. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Quezon. Maraming salamat. Ang aming pag-asa, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pag-ubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 28 kabanata, talata 12. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagkakataon na si Jacob ay patungo na sa kanyang tiyuhin na si Laban. Ano po? At siya po'y nagpahinga sa lugar ng Bethel. At siya'y nanaginip. Sa kanyang panaginip nakita niya ang isang hagdan mula sa kung saan siya naroon patungo sa langit at umaakyat, bumababa, umaakyat ang mga anghel. Alam niyo po, isang katotohanan na ang mga anghel ay mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi ni Jesus sa John chapter 1 verse 51,
At sinabi niya sa kanya, kausap niya po nung pagkakataong ito, si Nathaniel, na nung una sabi, hindi ako maniniwala. Di siya naniniwala na si Jesus ang Kristo. Pero nung sinabi sa kanya ni Jesus, nakita kita na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Nako, namangha siya kasi wala namang ibang nakakita sa kanya doon, kundi yung kanyang mga tumawag sa kanya, ano po? At sa pagkakataong ito, sabi ni Jesus, pakatandaan nyo, sumasampalataya ka ba dahil sinabi ko sa inyo nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo, verse 50 yan. Ang sabi ng 51, at sinabi sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaw sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, dapat nating maunawa na ang mga anghel ay lingkod ng Diyos. At hindi marapat na sila'y pag-ukulan ng kahit na anong uri ng pagsamba. Maging paggalang. Alam niyo po, ang inuukol sa kanila, respeto. No? Pero yung kaisipan, sa katotohanan po, walang galang na sa mga anghel. Tayo po ay nilikhang kalarawan ng ating Diyos. Sila po ay hindi. Ano po? Kaya, walang galang na sa kanila. Alam ko na merong hindi naman pagkainggit. Pero nababatid nila kahit doon nga po sa isang pagkakataon ng inyong lingkod kasi nag-aaral lang sa isang online Bible school ano po na ah, hindi pwedeng ikumpara ang tao sa anghel. Hindi naman po sinasabing mas higit, pero yun po ang katotohanan. Ano po? Na para tayo ay pagkalooban ng wangis katulad sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapag hindi kayo sigurado dyan, halika po, sasamahan ko kayo. Kasi, ang katotohanan ito ay nagkakaloob ng pananampalataya para sa atin. Sa Genesis chapter 1, sabi ng verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa katotohanan po, napakahalaga na ating maintindihan na ang pangungusap na ito ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang sariling kaanyuan. Tumutukoy sa kanyang sariling katakdaan, sa mga tinataglay niya, sa mga angkin niya, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa pagmamahal na walang iba kundi siya. Doon po tayo nilikha. Tayo po ay kalarawan ng ating Diyos na buhay. Kaya samantalang tayo nagpapasalamat sa mga anghel bilang mga lingkod ng Diyos, tayo po ay binigyan ng higit na karapatan kaysa sa kanila. Sapagkat tayo kawangis ng Diyos, maari tayong dumalangin sa Panginoon na ipadala mo ang iyong mga anghel. At ito'y gagawin ng Diyos. Sapagkat tayo'y itinuring na kanyang mga anak.
Mga kapatid, napakahalaga na atin itong mauunawa. Lalo na sa kasalukuyang panahon. Hindi maganda ang sitwasyon ng panahon sa Pilipinas. Ano po? May mga lugar, ang syudad po ng Maynila ay nagdeklara na sila po ay under sa state of calamity dahil sa sobrang pagbaha. Pero alam niyo po, tayo bilang mga anak ng Diyos may karapatan, may kapangyarihan na humingi ng anumang bagay sa ating Ama at siguradong ito'y kanyang ipagkaloob sa atin. Mga kapatid, napakahalaga na ating maunawa ang katotohanan ng salitang ito ng ating Diyos na buhay. Ano po? Yung pagkakataon na ang ating nunong si Jacob natulog na naginip siya, ipinakita ng Panginoon sa kanya na yung mga anghel nag-aakyat baba, akyat panao sa kalangitan. Nangangahulugang ginaganap nila ang utos at ang hinihiling ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, ilang mga anak ng Diyos, tayo may karapatan sa mga anghel. At ito'y sa pagganap ng kalooban ng ating Ama. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na nabatid namin na kami tunay na kawangis mo. Nilikha ayon sa iyong larawan. Kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami gumagawa ng mga desisyon na hindi ayon sa katotohanan at sa inyong kalooban. Ang aming panalangin kami linisin mo. Pawi ng anumang kasinungalingan, pawi ng anumang karumihan, lahat ng kasalanan. Ang aming hiling, aming maunawa, ang karapatan, ang kapangyarihan bilang anak mo. Nang sa gayon aming masunod ang iyong ipinag-utos. At sa ganito ring paraan mautusan namin ang mga anghel na ganapin at sundin ang iyong dakilang kalooban. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Quezon sa probinsya ng Bukidnon. Ang aming panalangin, magkaisa, magkaroon ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo. Dasal namin na magkaroon ng patawaran at papakumbaba, maging dahilan upang sa pangunguna ng Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Quezon. And we declare the fire of revival sa bayan ng Quezon. We also ask the power of your Holy Spirit na dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Manila, Pampanga, Pateros. Hayaan mong ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian ay dumaloy sa mga bayang ito at matupad nila ang tawag mo as you bless them exceedingly abundantly. Dasal po namin na dumaloy ang pagpapalang ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Amin din pong idinudulog sa iyong yung pangunguna na maganap namin ang tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, standing country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang iyong pagkilos sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lalong-lalo na po sa Bureau of Internal Revenue. Ang aming panalangin kumilos kayo ng may kapangyarihan. Hayaan nyo ang inyong katotohanan ng maghari at hindi namin pinapayagan ng korupsyon na manait sapagkat tunay ikaw ang Diyos ng Pilipinas. Kaya ikaw ang may-ari sa BIR ng Pilipinas. And Lord, we pray
magkaroon ng kaayusan sa BIR. Ang katotohanan mong matagpuan sa ahensyang ito ng gobyerno at matupad nila ang iyong nais. We also pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw pong gumabay, mag-ingat, magbantay sa kanila. As we also pray sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila makasaksi sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa aming mga training agencies katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang matupad ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalangin. Father, we declare the of revival sa Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, mapangyari ang iyong kapangyarihan ng iyong kalwalhatian at tunay magtagumpay ka sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. We also pray a special prayer among Diyos sa bansang Israel as we declare peace coming from. We also pray sa blessing mo sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Father, we speak the blessing of revival. Gayon din sa US, sa South Korea, sa Brazil, at sa Russia. By faith, ang aming pananampalataya, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod. Sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.